Ka-Express, mainit na naman ang pangalan ni Kai Sotto dahil may bagong team angle na pwedeng pag-usapan ng seryoso, ang San Antonio Spurs. Pero malinaw muna tayo, wala pang official confirmation na may Exhibit 10 contract offer na ang Spurs kay Kai. Ang meron ngayon ay isang interesting basketball fit, lalo na kung titingnan ang sitwasyon ng Spurs around Victor Wembanyama. Si Wemby ang centerpiece ng franchise. Siya ang future ng San Antonio. Pero kahit gaano siya ka-special, kailangan pa rin ng Spurs ng big man depth, practice bodies, rim protection insurance, and developmental players na pwedeng subukan sa camp. Dito nagiging interesting si Kai Sotto. Hindi ito usapan na papalitan ni Kai si Wemby. Ang mas realistic na usapan, pwede ba siya maging backup big experiment? Pwede ba siya maging camp invite? Pwede ba siyang subukan sa Exhibit 10 deal bilang low risk, high upside 7'3" center? May dahilan kung bakit hindi dapat balawalain si Kai. Sa Japan, pinakita niya na hindi lang siya matangkad. May rebounds, may passing touch, may soft hands, may rim protection, at mas mature na ang laro niya. Hindi pa siya perfect NBA player, pero meron na siyang tools na mahirap hanapin. Kung ang Spurs ay naghahanap ng young project big na pwedeng i-develop behind Wemby, interesting ang pangalan ni Kai. Hindi guaranteed. Hindi confirmed, pero bilang Exhibit 10 possibility, may sense. At para kay Kai, isang training camp chance sa Spurs system ay pwedeng maging napakalaking pinto sa NBA dream. Ka-Express, kapag narinig natin ang San Antonio Spurs, iba agad ang dating. Hindi ito basta team lang. Ito ang franchise na kilala sa player development, patience, discipline, international scouting, at sa tamang paggamit ng big men. Mula kay Tim Duncan, hanggang sa bagong era ni Victor Wembanyama, alam ng Spurs kung paano bumuo sa paligid ng isang generational big man. Kaya kapag ang pangalan ni Kai Sotto ay ikinabit sa Spurs as a possible Exhibit 10 fit, hindi ito dapat agad gawing confirmed signing. Pero hindi rin ito dapat basta tawanan. Dahil sa basketball logic, may dahilan kung bakit pwedeng pag-usapan. Unang-una si Wembanyama ang center ng Spurs future. Siya ang franchise player. Siya ang defensive anchor. Siya ang superstar na pwedeng magbago ng direction ng buong organization. Pero kahit si Wemby, kailangan ng support system. Hindi mo siya pwedeng pagurin sa lahat ng possessions. Hindi mo siya pwedeng gawing solo rim protector sa buong season. Kailangan niya ng backup bigs, front court partners, and practice opponents na may size. Dito papasok ang profile ni Kai Sotto. At huwag nating maliitin ang isang 7'3" player na may pro experience. Sa NBA, oo, marami ng athletic bigs, pero hindi pa rin common ang player na ganoon kataas. May touch, marunong pumasa, at may experience sa international system. Ang tanong talaga, kaya ba niyang i-translate yun sa NBA pace? Kung Exhibit 10 contract ang pag-uusapan, bagay ang ganitong klase ng experiment. Bakit? Dahil low risk, ito para sa team. Hindi ka agad nagbibigay ng guaranteed roster spot. Hindi mo kailangang ipangako na kasama siya sa rotation. Ang kailangan lang, dalhin mo siya sa camp, subukan mo siya sa practices, ilagay mo sa system, at tingnan mo kung ano ang kaya niyang ibigay. Para sa Spurs, pwede nilang makita kung kaya ba ni Kai na maging third center, developmental big, or G-League stash na pwedeng palakasin. Para kay Kai naman, ito ang klase ng opportunity na matagal na niyang hinahanap. Makapasok sa NBA environment at sukatin ang sarili laban sa NBA level players. At dito nagiging mas exciting ang Wemby connection. Imagine Kai practicing against or learning around a player like Wembanyama. Hindi ibig sabihin pareho sila ng laro. Hindi rin ibig sabihin pareho ang level nila. Pero sa isang 7'3" big man na gustong umangat, malaking bagay ang mapunta sa team na araw-araw nakatuon sa development ng unique big man talent. Iyan ang underrated part ng laro ni Kai. Maraming tumitingin lang sa height niya. Pero kung susuriin, ang value niya ay hindi lang pagiging 7'3". May touch siya sa loob. May soft hands. May passing instincts. Hindi siya yung big man na kapag natanggap ang bola, automatic tira agad. Kaya niyang maghanap ng cutter. Kaya niyang magbigay ng simple pass. Kaya niyang maging connector sa offense. Sa Spurs system, importante yan. Dahil ang San Antonio, lalo na sa bagong era nila, kailangan ng players na marunong magbasa ng laro. Hindi pwede yung nakatayo lang. Kailangan mong gumalaw sa tamang timing. Kailangan mong mag-screen sa tamang anggulo. Kailangan mong mag-cut kapag may opening. Kailangan mong magpasa kapag may advantage. At kung si Kai ay papasok sa training camp, doon siya susukatin.
Hindi lang sa points, hindi lang sa blocks, mas titingnan kung kaya niyang sumunod sa defensive scheme. Kaya ba niyang maging vertical presence nang hindi nagfa-foul? Kaya ba niyang mag-drop coverage? Kaya ba niyang bumalik sa paint after pick and roll? Kaya ba niyang mag-box out ng consistent? Kaya ba niyang tumakbo pabalik sa depensa? At mga ka-express, dito rin papasok ang pinakamalaking challenge niya, speed. Ang NBA pace ay ibang level. Kahit malaki ka, kailangan mabilis ang decision-making mo. Hindi pwedeng late ang read. Hindi pwedeng mabagal ang close-out. Hindi pwedeng laging nahuhuli sa rotation. Kung gusto ni Kai na makapasok sa system ng Spurs, kailangan niyang ipakita na ang size niya ay asset, hindi liability. Pero ito rin ang dahilan kung bakit bagay ang Exhibit 10 discussion. Dahil ang Exhibit 10 ay hindi immediate pressure na kailangan starter kaagad. Ito ay evaluation pathway, training camp, scrimmages, preseason minutes kung mabigyan, G-League possibility, bonus opportunity, developmental setup. Kung sa Spurs mangyari yan, mas lalo itong naging exciting dahil San Antonio is a development-first franchise. Hindi sila takot mag-invest sa international talent. Hindi sila takot sa unique body type. Hindi sila takot sa long-term project. Pero kapalit noon, kailangan mong patunayan na coachable ka, disciplined ka, at kaya mong i-adjust ang laro mo. Kaya ang realistic na path ni Kai kung Spurs ang magiging team ay simple pero mahirap. Pumasok sa camp, ipakita ang conditioning, mag-rebound ng malakas, mag-screen ng solid, umiwas sa unnecessary fouls, gumawa ng quick passes at maging dependable sa defensive positioning. Hindi niya kailangan gumawa ng 25 points para mapansin. Minsan, mas mapapansin ka kung tama ang ginagawa mo sa maliliit na mga bagay. Box out, contest, communicate, set screen, run the floor. Finish near the rim. Make the simple pass. Yan ang trabaho ng backup big sa NBA. At kung ang Spurs ay naghahanap ng extra frontcourt depth behind Wemby, hindi imposibleng tumingin sila sa mga player na may size and upside. Dito pwedeng pumasok ang pangalan ni Kai bilang low-risk experiment. Again, hindi confirmed, pero bilang basketball fit, may logic. At mga ka-express, ang pinakamagandang framing dito ay hindi Kai papalit kay Wemby. Mali yun. Ang tamang framing, Kai pwedeng subukan bilang developmental backup big sa Spurs system. Yan ang mas realistic, mas credible, at mas malakas pakinggan. At mga ka-express, buhay pa ang NBA dream. At kung San Antonio ang susunod na pinto, baka dito na magsimula ang pinaka-importanting audition ni Kai Sotto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.